Mommy, bakit wala pa si Rose hanggang ngayon? Baka umatras na siya sa kasal namin. Hindi naman siguro, iho. Baka na-traffic lang sila at isa pa nandito naman ang daddy niya, oh. Hayan na pala sila. Wika ng ginang nang makita nitong bridal car na paparating. Nakahinga naman ng maluwag si Lawrence nang makita rin niya ang bridal car. Halika na sa loob, iho, para mag-umpisa na ang kasal niyo. Anyaya ng ina. Papasok na sana sila sa loob ng simbahan nang bumaba ang mommy ni Rose na umiiyak. Kaagad na sinalubong ng asawa nito. Sally, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nasaan si Rose? Ray, ang anak mo. May kumuha sa kanya habang papunta na kami rito. Ano? Sinong kumuha sa kanya, Sally? Hindi ko alam. Mga lalaki. Bigla na lang humarang sa daanan namin papunta rito. Paliwanag ng ginang. Kahit na umiiyak ito, niyakap na ni Mang Ray ang asawa. Dahil sa umiiyak ang ina ni Rose, agad na lumapit si Lawrence sa dalawa. Mami Sally, nasaan si Rose? Bakit hindi mo siya kasama? Lawrence, iho, may kumuha sa kanya, mga lalaki. Ray, ang anak mo, tulungan mo siya. Baka anong gawin nila sa kanya? Nanggagalaiti sa galit si Lawrence. Dahil ang iniisip niya na maaaring kumuha kay Rose ay walang iba kundi si Alfred lamang. Hayop ka, Alfred. Magkakamatayan tayo oras na ikaw ang kumuha sa kanya. Banta niya. Dinukot ang cellphone sa bulsa at agad niyang tinawagan ng kaibigan. Napalingon si Alfred sa cellphone nang tumunog ito na nakalagay sa side table. Kinuha. Nang makita kung sino ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello, Ika pa lang niya agad nang sumabat si Lawrence. Hayop ka, Alfred. Bakit mo ginawa ito? Ibalik mo si Rose dito. Naglalabasan ng ugat sa leeg ni Lawrence. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Lawrence, nandito ako ngayon sa bahay at wala si Rose dito. Huwag kang magsinungaling. Alam kong ikaw lamang ang makagagawa nito. Magagawa? What do you mean? Alfred, pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ibalik mo na si Rose sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo, dude. Kung ginusto kong kunin si Rose sa'yo, sana noon pang may nangyari sa amin. Nilayo ko na siya sa'yo. Hindi ko ginawa dahil may respeto ako sa matagal nating pagkakaibigan. Now tell me, anong ibig mong sabihin na nasa akin si Rose? Dahil sa tinura ng kaibigan, biglang nawala ang galit niya dito. May kumuha sa kanya habang papunta sila rito sa simbahan. Malumanay na niyang saad. Ang ibig mong sabihin may kumidnap sa kanya? Ganun nga. Sino naman ang gagawa sa kanya nun? Oh shit, isa lang ang alam kong may gawa nito. Sino, Alfred? Si Monica. Alfred, Monica's cannot do that. You don't know her, Lawrence. She can do it. Damn that woman. Huwag lang niyang gawan ng masama si Rose. I will kill her. Madiing turan ni Lawrence. Sige na, Lawrence, at may tatawagan akong tao baka meron silang alam sa nangyari. Sige, salamat. Pagkatapos niyang kausapin ng kaibigan, kaagad na tinawagan ni Alfred ang taong kilala niya para alamin kung may alam ito sa nangyaring pagdukot kay Rose. Ano ba, Mang Jose? Sagutin mo. Wika ni Alfred dahil panay ring lamang ang naririnig mula sa kabilang linya. Nang may sumagot, agad na siyang nagtanong. Hello, Mang Jose. Kilala mo po ba ako? Abay, oo naman, Congressman. Anong atin? May ipapagawa ka ba? Wala ho, Mang Jose. Pero may itatanong lang sana ako sa inyo. Ano yun, Congressman? Mang Jose, may alam ka ba na dudukutin na isang babaeng ikakasal ngayong araw na to? Wala akong alam dyan, Congressman. Pero may narinig ako. Ikakasal ba ka mo? Oo, Mang Jose. Si Tonyo. Sa kanya ko narinig na may trabaho sila ngayon. Kung ganon, alam mo ba, Mang Jose, kung saan nila dadalhin ito? Hindi ako sigurado, pero baka sa dating lugar. Sige ho, Mang Jose. Salamat sa impormasyon mo. Wala yun, Congressman. Basta ikaw. Wala bang kaunting pahimas dyan? Sige, Mang Jose, sa susunod ibibigay ko. Salamat, Congressman. Ika nito. Dahil sa nalaman agad niyang tinawagan si Lawrence. Nang tumunog ang cellphone ni Lawrence, kaagad na pinindot ang call button. Hello, dude, Lawrence. Puntahan niyo ang lugar na ito.
At baka dito dinala ng mga kidnapper si Rose. Magsama ka ng mga pulis. Papunta na rin ako sa lugar na yan. Sige, Alfred. Mabilis ang naging sagot ni Lawrence. Gustong sumama ng ama ni Rose pero sinabi niyang maiiwan na lang ito. Agad na siyang nagtungo sa presinto. At sa lugar na sinabi ni Alfred. Bitawan niyo ako! Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Wala kaming kailangan sa'yo. Pero yung nag-utos para kunin ka, meron. Sa isip at puso ni Rose, umaasa na sana si Alfred ang nagpakuha sa kanya. Sino siya? Well. Sagot ng kadarating. Napalingon agad si Rose dito. Monica? Yes, my dear. Na-surprise ka ba? Bakit kailangan mo pang gawin ito? Alam mo naman na ikakasal ako ngayon kay Lawrence. Alam ko, pero hindi ako papayag na mangyari yan. Bakit? Dahil kahit na ikakasal ka na kay Lawrence, hindi pa rin ako magawang mahalin ni Alfred. Nang dahil sa'yo mas gugustuhin ko pang kaagaw ang patay kesa buhay. Kaya kailangan mong mawala sa mundong ito. Baliw ka, Monica. Oo, baliw nga ako sa pagmamahal ko kay Alfred. Di ba sinabi ko sa'yo? Walang sino mang hahadlang sa akin dahil papatayin ko. Because you're the reason why Alfred don't love me. Now it's time for you to say goodbye in this world, Rose. Sige, patayin mo ko. Kahit patay na ako, hindi ka pa rin mamahalin ni Alfred. Tandaan mo yan. Isang sampalang iginawad ni Monica sa kanya dahil sa tinuran niya. Well, let's see. Oh, makikita mo pa ba kung inuuod ka na sa lupa? Tumawa ito. Kung malalaman ni Alfred na ikaw ang may gawa, maybe he can kill you. O kaya manghihimas ka ng malamig na bakal. No, Rose. Hindi mangyayari yan. I make sure of that. Mamahalin pa niya ako. Dream on, Monica. Yes, I already built my dream with him. So nagdasal ka na ba? Hindi ko na kailangan gawin yan, Monica. Sa gagawin mo, kahit ang Panginoon, hindi ka mapapatawad. You go to hell. Well, hell later but not now. Mag-e-enjoy muna ako sa feeling ni Alfred. Ngumiti ito ng nakakaloko. Habang sa daan, halos paliparin na ni Alfred ang kotse para makarating agad sa lugar kung saan dinala si Rose. At sabay din niyang tinatawagan sa cellphone si Monica, pero naka-off pa rin ito. Monica, sana walang masamang mangyari kay Rose. Kung meron akong makakalaban mo. Sige na, batayin mo ako. Kung yan dyan ka masaya. Pero alam kong malalaman nila ito. Takot man siya, kailangan niyang maging matapang sa harap nito. Well, walang makakaalam dahil ililiming ka namin dito. O ikaw, ano pang ginagawa mo, ha? Patayin mo na siya. Ika niya sa binayaran niya. Sigurado ka? Sasabihin ko ba sa'yo kung hindi? Do it now! Ikakasa pa lang sana ng lalaki ang baril niya nang may tumutok sa kanilang kasama nito. Tonyo, may paparating na mga pulis. What the hell? Ikaw, di ba ang sabi mo safe itong lugar na to? Oo naman, walang nakakaalam sa lugar na to. Akin na yung baril mo! Nanggagalaiti siya sa galit. Ma'am, tumakas ka na, may sasakyan sa likod. Wika ng lalaki. Monica, sumuko na lang kayo para walang patayan na mangyayari. Wika ni Rose. No, Rose. Kung mamatay man ako, isasama kita. Kaya halika. Hinila niya si Rose patungo sa sasakyan na sinabi ng lalaki. Monica, please, don't do this. I am already done, my dear. Sige, sumakay ka. Kung ayaw mong dito pa lang, papatay na kita. Sabay tutok ng baril dito. Nang makasakay na sila, kaagad na pinaharurot ni Monica ang kotse, habang nagpuputukan naman ang mga nasa loob ng bodega. Pagkalipas ng ilang minutong putukan, may sumuko at meron ding namatay sa mga kidnapper. Rose! Rose! Sigaw ni na Alfred at Lawrence. Dude, wala siya dito at wala na rin si Monica. Ani Lawrence. Nang may makita silang buhay pa at naghihingalo, agad nilang nilapitan ito. Ikaw, nasaan si Monica at Rose? Tumakas na. Wika nito. Binawian na ng buhay. Kaagad na silang umalis para habulin si Monica.
Sa sobrang galit na nararamdaman ni Monica, mabilis niyang pinatatakbo ang sinasakyan nila. Monica, stop! Mamamatay tayo sa ginagawa mo! Turan ni Rose. Yes! That's what I want! Please, Monica, stop! Promise! Hindi ako magsasalita na ikaw ang may gawa nito. Pero hindi na nakikinig si Monica sa sinabi ni Rose dahil kinain na ng puot ang isipan niya. At lalo pa niyang binilisan ang pagdadrive na tila lumilipad na sila. Monica, stop! Sigaw na ni Rose at sabay agaw niya sa manibela. Nagpagiwang-giwang ang sasakyan. Nag-agawan sila. Hindi nila nakita ang isang truck ng gasolina na nakaparada. Huli na nang mapansin nila ito. Dude, sila yata yun. My God, mababangga sila. Bilisan mo! Ani Lawrence, pero huli na ang lahat. Dahil sumalpok na ang sinasakyan nila Monica at Rose sa truck ng gasolina. No! Kapwa sigaw ng dalawang lalaking nagmamahal kay Rose. Monica, mababangga tayo! Sigaw ni Rose, pero huli na ng kabigin nitong manibela ng sasakyan. Ah! Sigaw nilang dalawa ng tuluyan ng sumalpok sa truck. Kitang-kita nila Alfred at Lawrence ang pangyayari. At sila'y napasigaw pareho ng pangalan ni Rose. Oh God! Wika ni Alfred. At agad na silang bumaba para daluhan ng dalawa. Dude, Lawrence, doon ka sa kabila. Bilisan mo, ilabas mo si Monica at ilalabas ko si Rose. Bilis, baka sasabog na itong sasakyan. Nang makita ni Alfred, si Rose naliligo sa dugo. Ang kanyang damit na pangkasal nagiging pula na ito. Rose, don't die. Lumaban ka please. Kaagad na niyang binuhat ang dalaga papalayo sa kotse. Alfred, hindi ko makuha si Monica. Naipit ang paa. Sigaw ni Lawrence. Umalis ka na dyan, dude. Sasabog na yung sasakyan. Sigaw din ni Alfred. Alam ni Lawrence na buhay pa ang dalaga. Gumagalaw pa ang kamay nito. Pero anong magagawa niya sa kaunting oras? Monica, I'm sorry. Ang tanging nasabi ni Lawrence. Kaagad na siyang tumakbo palayo sa sasakyan. Pagkalayo niya, agad na ngang sumabog ito. Nagkatinginan na magkaibigan sa nangyari. God be with you, Monica. Nasambit nila. Dahil wala pang ambulansya na dumarating sa nangyaring accident, agad nang isinugod ng dalawa si Rose sa pinakamalapit na hospital. Dude, Lawrence, bilisan mo. Hindi na siya humihinga. Natatakot na ika ni Alfred. Oo, dude. Malapit na tayo. Rose, kaya mo to. Lumaban ka. Hindi napigilan ni Alfred ang patak ng luha. Napatingin naman si Lawrence sa front mirror at kitang-kita niya ang pagmamahal ng kaibigan sa dalaga. Dude, we are here. Ika niya at agad na siyang bumaba at sumigaw ito. Help! We need a nurse here! Dahil sa sigaw niya nagkagulong mga nurse at doktor. Sir, dito na lang po kayo sa labas. Turan ng nurse sa kanilang dalawa nang marating nila ang operating room. Dude, Lawrence, tawagan mo ang mga magulang ni Rose para makapunta sila rito. Yes, dude. I will do that. Pagkatapos tawagan ni Lawrence ang mga magulang ni Rose. Dude, Alfred, maiwan muna kita. Saan ka pupunta, dude? Diyan lang, dude. Okay, bumalik ka kaagad, dude. Tumango naman si Lawrence sa kanya. Sa kanyang paglalakad, hindi alam ni Lawrence kung saan siya pupunta, pero dinala siya ng kanyang paa sa chapel sa loob ng hospital. Pumasok siya, lumuhod at taimtim na nagdasal. Diyos ko, hindi po ako pala simba na tao. Pero ngayon po, Lord, humihiling po ako sa inyo na wag po munang kunin si Rose. Please, pangako ko po, Lord. Pag nabuhay siya, I will give up her. Alam kong makasarili ako pero ngayon ko naisip na kahit pala makasama ko siya, hindi siya magiging masaya sa piling ko dahil hindi niya ako mahal. Please, Lord, don't take her. Ipapaubaya ko na siya sa kaibigan ko, sa lalaking mahal niya. She deserved to be happy. Please, 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 Lord. Sana hindi pa hulihang lahat. Ika niya, at hindi niya na namamalayang tumutulo na pala ang luha niya. Ang kanyang pagluha na palitan ng paghagulgol. He won't care kung may makakakita sa kanya na umiiyak. Dumating ang magulang ni Rose sa hospital. Kumusta ang anak ko? Hindi ko pa po alam, hindi pa lumalabas ang doktor mula kanina. Napaiyak naman ang Gina. Ray, ang anak natin. Hindi sana nangyari sa kanya to.
Kasalanan ko. Wala kang kasalanan, Sally. Wala naman kaimik-imik si Sandra at kahit siya sinisisi niya ang sarili. Si Lawrence? Tanong ni Mang Ray. Ang sabi niya maglalakad-lakad muna siya. Nang lumabas ang doktor at siya rin ang pagdating ni Lawrence. Doktor, kamusta ang anak ko? Sorry po, ginawa na namin ang lahat pero hindi na niya kinaya. Anong ibig sabihin, Dok? Wika ni Lawrence. She died at isa pa po na dapat niyong malaman. She's pregnant. Walang nakapagsalita sa kanila dahil sa sinabi ng doktor kaagad na pumasok si Alfred sa operating room. At si Lawrence naman ay hinang-hina itong napaupo sa sahig. Ray, ang anak natin. Wala na. Humahagulgol ang ginang na napayakap sa asawa. I'm sorry. Ani ng doktor. Rose, bakit hindi ka lumaban? Alam kong matapang ka. You give up so early. Lumaban ka sana alang-alang sa baby natin. Sabay haplos niya sa tiyan nito. Sana hindi ako naging duwag. Hindi sana nangyari ito sa'yo. Kung ipinaglaban sana kita, Rose. Patawarin mo ko. Alam mo bang sabi ko sa sarili ko nang muli tayong magkita na ikaw na ang babaeng kailangan ko sa buhay ko. Pero naging duwag ako para ipaglaban ka. Alam kong nakikita mo ko at naririnig, Rose. Mahal na mahal kita. Forgive me. Kanyang hinalikan sa labi ang dalaga at siya'y napaluha. Nang pumasok na rin ang magulang ng dalaga, napahagulgol muli ang ina nito. Rose, anak. Nandito na po ang pare para sa bendisyon ng katawan. Sir, patuloyin ko na po ba ang pare? Wika ng doktor, isang tango ang naging tugon ng ama ni Rose, kasabay ng pagpatak ng holy water sa katawan ni Rose. Biglang nagkaroon ng guhit sa monitor na nakakabit sa kanya. Napatingin naman ng isang nurse sa monitor na nakakabit sa dalaga. Dok, ang monitor nagkakaguhit. Buhay ang pasyente. Wika nito, kaya naman lahat sila napatingin dito. Oh God, thank you. Wika ni Lawrence dahil sa sinabi ng nurse na buhay ito. This is a miracle. Wika ng pare. Salamat po, Diyos ko. At hindi mo po kinuha ang anak ko. Salamat. Wika naman ng ina nito. Lumuhang niyakap ni Alfred si Rose. I love you. Ani pa niya. Dahil sa pagkabuhay ni Rose gaya ng pangako ni Lawrence, hindi na niya itinuloy pa ang kasal nila ng dalaga. Dude, Alfred, alagaan mo siyang mabuti ha. At wag mo siyang papaiyakin o sasaktan. Pag nalaman kong you make her cry, I will take her again from you. Don't worry, dude. Hindi ko siya paiiyakin sa piling ko. I will make her happy every day. Salamat, dude, Lawrence. Well, hindi siguro siyang nakalaan para sa akin. Siguro kaya nangyari ito para gumising ako sa katotohanan na hindi siya para sa akin, kundi para siya sa'yo. Salamat muli, dude. Nagyakapan ng magkaibigan. Dude, Alfred, huwag mong kakalimutan na best man ako. May ngiting ika niya. Siyempre, dude. Dahil ikaw ang tunay na kaibigan ko. Inilibing ng maayos si Monica. Ganun man ang ginawa niya kay Rose, pinatawad siya ng pamilya ng dalaga. Ganoon din sina Alfred at Lawrence. Naging maayos ang pagitan ng mommy ni Lawrence kina Sandra at Sally. Nalaman ni Alfred ang dahilan. Babayaran niya ang utang ng dalawa pero hindi pumayag si Lawrence. Nang tuluyan ng gumaling si Rose, itinakda ang kasal nila ni Alfred habang hindi pa halata ang ipinagbubuntis nito. Sa araw ng kanilang kasal. Oh anak, bakit ka umiiyak? Tears of joy, Mom. Dahil ang saya-saya ko ngayon. Dahil ikakasal ako sa lalaking mahal ko. Anak, tama na yan. Huwag ka nang umiyak, nakakasama sa baby mo. Napangiti naman si Rose habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Kahit hindi pa halata ito. Salamat, baby ko. Dahil ikaw ang bumuhay sa akin at ang daddy mo. Ika niya. Ready ka na ba, anak? Tara na, baka kinakabahan na naman sila doon. Lalo na ang groom mo. Tumango naman siya sa ina at sila ay umalis na. Sa simbahan kinakabahan si Alfred. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya nakikita ang kanyang bride. Pero tiniyak na hindi na mangyayari pa ang nangyari noon. Dahil sa bawat dinaanan ng bridal car, may tao siyang nakamasid. Pagdating nila Rose sa simbahan, nakahinga ng maluwag si Alfred.
She's here, your beautiful wife, dude. Bulong ni Lawrence, ngiting-ngiti si Alfred, kaagad na nag-umpisang kasalan. Kung sino man ang tututol sa kasalang ito, magsalita na. Wika ng pare, kinakabahan naman si Alfred sa oras na yon. Baka may tumutol sa kasal nila. Nang walang nagsalita, kabang naramdaman ni Alfred ay napalitan ng ligaya. Ituloy na natin ang kasal. Ika ng pare. You are so nervous. Bulong ni Rose sa groom niya. Yes, kanina. Pero ngayon hindi na. I love you so much, Rose. Aniya. I love you too, Alfred. Napangiti ang mga tao sa palitan nila ng katagang pag-ibig sa isa't isa. Ang sumunod, they said I do to each other. Pagkatapos magpalitan ng I do ng dalawa. I pronounce sa madlang people na naririto na kayo ay mag-asawa na. Kiss your wife now. Joker si Father. Dahil sa sinabi ng pare, kaagad na itinaas ni Alfred ang belo ni Rose. Hinalikan ng punong-puno ng pagmamahal ang labi ng asawa. I love you so much, Rose. Ika niyang muli. I love you even more, Alfred. Lumuhod si Alfred sa harapan niya. Baby, I love you too. Kanyang dinampian ang halikan siya ng asawa. Kanya itong niyakap pa. Tumayo na siya at muli niyang hinalikan ang kanyang asawa. Nagsipalakpakan naman ang mga taong nakasaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Binuhat ni Alfred ang asawa, nagmamadaling lumabas ng simbahan. Dude, excited ang peg mo! Sigaw ni Lawrence. So much excitement, dude. Second honeymoon kaya? Sigaw ni Alfred. Nakangiting napatitig si Rose sa asawa. Ang wish niya kay God ay tinupad nito. Mahirap palayain ang isang taong pinangarap mong makasama habang buhay. Pero mas mahirap na pilitin mo siya na samahan ka niya kung hindi mo siya makikitang masaya. Kapag nagmahal, handa kang magpakatotoo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Huwag kang matatakot na mag-isa dahil dun mo malalaman kung sinong maglalakas loob mag-effort para lang makasama ka. Sa pag-ibig daw, hindi mahalaga ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sa sakit na pinagdaanan. Ang tanging magpapatatag dito ay ang kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa kasalanan. May mga bagay na nararapat lang na mapasayo, pero may mga bagay din na nakalaan para sa ibang tao. Kaya tanggapin mo na lang na hindi ikaw ang mahal niya at may ibang tao pang nakalaan para sa'yo. Hindi naman masama kung ilang ulit kang magmahal. Piliin mo lang ngayon taong kaya kang respetuhin at pagkatiwalaan, kahit na nakatalikod o nakaharap ka man. At higit sa lahat, yung kaya kang ipaglaban at hindi ka niya iiwan kahit kailan. Mahirap ipilit ang pagmamahal sa taong hindi mo mahal. Masarap sa piling na ipaubaya ang taong mahal mo kaysa ipilit ang sarili mo. Mas lalo ka lang masasaktan kung ikaw lang ang lumalaban, habang ang taong mahal mo, walang halaga sa effort mo. Love yourself. Darating din ang tao na magmamahal sa'yo, ng tapat at totoo. Masayang namuhay sina Alfred at Rose, kasama ng kanilang anak. May nakilala naman si Lawrence noong panahon na bigo siya sa unang pag-ibig. Isang mayamang asyendera ang nagpatibok muli sa puso ni Lawrence. Sa ngayon, pareho na silang may kanya-kanyang pamilya. Naniniwala ako na si God talaga may nakalaan para sa atin. Nabigo man, darating din talaga ang tamang tao na maghihilom ng sugat at magbibigay ng pagmamahal at kasiyahan sa atin. Sa lahat po ng aking tagapakinig, lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod pong kwento, mag-iingat kayong lahat. Maraming salamat.